So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, meron po tayong update ngayon lang dito nga po sa maanumalyang confidential fund ni Sara Duterte. So, base po sa paghahalongkat nga po ng prosecution team, lumalabas po no, na tumanggap ng pera galing sa confidential fund ni Sara Duterte itong si Marian Rivera, yung artista, at saka si Chel Jokno. Tarantado ka talaga, no? So ngayon, tingnan natin to, no? Para makuha natin yung point, no? Ito, nabalita ito from Abante ko ata nabasa to, no? So sabi dito, no? Marian Rivera, chill joke, no? Sa confidential fund ni VP Sara Duterte nakalkal sa mga resibo ng DepEd. So mga kababayan ito, no? Alam naman po natin na yung impeachment trial nga ni Sara malapit na, no? Sa July magsisimula yan. Yung trial mismo. Pero habang naghahanda nga po ang prosecution team, naghahalongkat na po ng ebidensya po yan. At base po sa acknowledgement receipt nga po na galing po sa COA, na galing din po sa OVP, meron pong pangalan na Marian Rivera at saka Chel Jokno ang tumanggap ng pera. So ano bang implications nito? So ito basahin muna natin ha. So continue natin. Sabi dito, okay, ibinunyag ng radio at television newscaster na si Arnold Clavio sa kanyang regular na column sa Abante Tonight ang natisod pang mga impormasyon ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. So sino nakakita? Yung Prosecution Panel. So yung Prosecution Panel, mga kababayan, sila po yung mga tatayong abogado laban kay Sara Duterte dun po sa impeachment court sa Senado. Okay. At least you get the point, no? So sabi pa dito, nakalkal pa umano ng mga mambabatas na magsisilbing prosecutor sa impeachment trial ang mga resibo sa confidential fund ni Sara Duterte na ang nakalakda ay kapangalan ng aktres na si Marian Rivera at isa pang kapangalan naman na si Atty. Chel Jokno. Actually, no, sa hirap gumawa ng pangalan, para po makakuha nga po ng bogus na confidential fund, kung sino-sino na, kung ano-anong pangalan na lang po yung naisip ng mga staff ni Sara. Di ba? Tandaan nyo ha, ano to ha? Confidential fund ng DepEd dito ha? Oo. So sabi pa dito, nakalkal umano ito sa mga resibo ng DepEd, o tama nga, DepEd nga, na naisumite sa Commission on Audit. Pero sinabi ni Clavio na ginamit lamang ang pangalan ng actress ayon sa kanyang source. So kapangalan nga lang, no? So, Marian Rivera, Chel Jokno. So, nakalkal umano ito sa mga resibo. Okay. So, sabi pa dito, batay sa acknowledgement receipt, nasa 100,000 ang binigay kay Marian Rivera. Ay nako, so ngayon, no, ano ba? No? Kasi actually, no, ang nakakatawa kasi dito, ang dami na pong fictitious name po ang ginamit ni Sara dito sa kanyang confidential fund, no? Madami na, no? So, merong Mary Grace Piatos, merong Xiaomi 8, may, ano ba yung isa? Jody Asim. So, ngayon may bago naman pala ngayon nakalkal. Marian Rivera at saka Chel Jokno. Ang nakakatawa dito, mga kababayan, si Chel Jokno po, no? Parte po ng, ng prosecution team ngayon ni Sara. O yung tatayo pong abogado ng Congress sa impeachment court, si Chel Jokno din po. So, tingnan nyo to tingnan nyo. Kasi actually, matagal na pong mainit si Chel Jokno kay Sara, no? So, may nakita akong video ni Chel Jokno last year. Nung kasagsagan nga po nung isang kaibigan na libro. Ito, panoorin nyo to. Isang kaibigan. Mm-hmm. Pero Wait. Ito, yan. Ito pala yun. Okay, game. Panoorin natin to. ang ganda nga naman ng title, isang kaibigan. Pero ang nagsulat, bakit parang hindi friendly sa Senate budget hearing? I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of... Mga kababayan, hindi biro ang mga pinapakitang asal sa budget hearing. Respeto at pagpapakumbaba dapat ang pinapakita ng mga opisyal ng mga ahensya ng gobyerno. Dahil trabaho ng Kongreso ang sisiin ang budget.
Actually, nasa Constitution yan. Opo. Congress has Correct. the power of the purse. Mhm. Ang ibig sabihin nito, Opo. tungkulin ng Kongreso na himayin ang budget. Mhm. Para makita kung napupunta ba talaga sa tama ang pondo hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Yan. So ito kasi yung hindi makuha po ng mga bobong Duterte supporter, no? Kasi para po sa mga Duterte bobo supporter, yung pagtanong po kay Sara Duterte dyan po sa budget hearing nga po sa Senate at saka sa House, panggigipit. Actually, hindi po panggigipit doon. Walang panggigipit doon. Ang tawag po doon proseso. Oh. Ayan kasi yung problema sa mga Duterte bobo supporter, no? Hanggang droga-droga lang kasi yung kayang intindihin, hanggang patay-patay lang kasi, no? Yung kayang intindihin, pero yung proseso hindi nila alam. So, ang point kasi natin dito, mga kababayan, no? Kung sa simula pa lang kasi, sinagutan ni Sara Duterte itong mga issues sa kanya doon po sa House, wala na sanang impeachment trial na mangyayari. Napakasimple lang naman ng mga tanong doon eh. 'Di ba? Ang mga pangalan, totoo ba? No, na nagbigay ka ng pangalan ng mga fictitious name. O, kung wala kang ninakaw, sabihin mo lang naman yung totoo eh. Actually, kung wala ka talagang ninakaw, ang dali lang pong sagutin ng House. Ang dali lang pong sagutin ng mga tanong sa Senate. Pero ang ginawa nga po ni Sara, iba yung ginawa ni Sara, nagalit-galitan, para kunwari makakuha ng intimidation. Pero, ang point dito, proseso po yun. No, kaya nga bobo kayo eh. Hindi, seriously ha. Kapag may kausap po yung mga Duterte supporter, walang mga alam po yan, yung mga ganyan-ganyang mga usapan na tungkol sa proseso. Ang alam lang ng mga yun, puro bangag-bangag, droga-droga, patay-patay. Hindi po pwedeng real talk to Hindi pwede po umusad ng isang bansa na ganun po yung prinsipyo ng mga leader natin, patay-patay, droga-droga. Dapat po talaga may proseso. At yung proseso po na yan, mga kababayan, ito nga po yung budget hearing natin na binaboy mismo ni Sara Duterte na parang hindi po siya abogada dito. In the first place, mga kababayan, dapat kung sino man yung unang dapat sumunod po dyan sa budget hearing po na yan, dahil ito nga po ay proseso sa batas, dapat po si Sara kasi abogado daw po siya. Daw, sabi niya, di ba? So ngayon, ang nakakatawa kasi dito, di ba, ang dami-dami pwedeng ipangalan, siguro sa sobrang daming ninakaw, medyo nahirapan na silang mag-isip ng pangalan, kaya ang ginawa nilang pangalan na lang, Chel Jokno at saka Maren Rivera. Diba? Pwede namang Peng. Diba? Pwede namang Pengzen. Pwede namang gano'n, di ba? Pwede namang gano'n eh. Bakit yan pa, no? Bakit Maren Rivera pa yung ginamit, no? Di ba? So ngayon, ito. So actually, no, meron pang ginagawa si Sara dito na mapigilan nga po yung pagkapanalo po ng prosecution team. Tandaan natin, ito lang sa mga dides na tanga yung mga viewer po natin dito, alam ko marami na tayong natutunan sa isa't isa. Pero dito po sa mga DDS na mga tanga, tandaan nyo yung prosecution team, mga tangang DDS, mga congressman po yan. Oo. So, mga tangang DDS po, no, yung sinasabi nga ninyo na malakas si Sara Duterte, ang tanong dito, bakit 86% po ng pro-impeachment yung mga pumirma nga po doon sa impeachment no, ni Sara Duterte doon pa sa House, 86% po yung nanalo. So akala ko ba malakas si Sara? Bakit 86% nga po ng mga congressman na pumirma para pa-impeach si Sara nanalo? At doon nga po sa prosecution team ni Sara, no, tinan nyo to So ito yung original na prosecution team ni Sara. Ito yung original no? Si Luistro, si Acop, si Roch Gutierrez, si Joel Chua, si Bungalon, tapos si Atcharon, si Libanan, si Panaligan, si Bel Zamora, tsaka si Defensor, no, si Iloilo, no, si Lawrence Defensor, at tsaka si John Flores, no. So ito lahat mga kababayan, re-electionist po lahat yan. Ang nanalo po dito mga kababayan, mga streetwise, mga bobong mga DDS, Siyam po nanalo dito. So kasi mga ka-streetwise kung talagang sinasabi nga po ng mga engot ng mga Duterte bobo supporter na malakas si Sara, dapat kalahati man lang dito na tibag. Una-una sa lahat, si Jill Bungalon mga ka-streetwise, ako Bicol Party List yan . Tapos sa term niya,
bilang ako Bicol Party List, kaya tumakbo siya sa isang distrito sa Bicol, natalo. Oh. Tapos itong si Atcharon, natalo rin to. Sa Jensen pala to, no? Okay. So kaya nga po, nakapasok ngayon si Laila de Lima at si Chel Jokno. So, well, no, sayang si Gilbong Ngalon, magaling pa naman to, no? Pero mas pero okay naman to, no, si Laila at si Chel Jokno yung nakapasok na nakatanggap din ng confidential fund. So, yun nga yung point, no? Tinan nyo to, ah. So, dami po na siniraan po ni Sara Duterte, no? Ito, para mas maganda makuha natin yung balita dito, no? So, sabi dito, speaking to reports on Friday, Suarez said 100 out of 115 electionist lawmakers who signed the impeachment complaint in February won their respective races. So 115 nga po na pumirma dun nga po sa impeachment trial ni Sara Duterte na matuloy, 100 po nanalo. So hindi po umepekto po yung paninira ni Sara kay Luistro, kay Joel Chua. Si Joel Chua tinik talaga kay Sara to eh. So hindi talaga obobra. Oh. So yun mga kababayan, no. So kayo po no nung masabi nyo nga dito sa natanggap nga pong pera ni Marian Rivera, 100,000 pala, no? Ang cheap naman ni Marian, tumanggap ng 100,000. At saka mga kababayan, to pa pala, no? Ang nakakatawa kasi dito, meron Chel Jokno nung tumanggap ng pera din po sa confidential fund ni Sara. Tapos now ironic naman kasi, no, na si Chel Jokno rin po is magiging parte din ng prosecution team. Isa siya mismo doon po sa sa maghaharap ng mga ebidensya laban kay Sara sa impeachment court. So, pwedeng itanong ni Chel Jokno, ba't nandiyan yung pangalan ko? Wala naman akong tinatanggap na pera. Ay, naku, tanga-tanga talaga ng mga staff ni Sara, no? Ganyan talaga. At saka mga kababayan, no, ang malupit dito, matagal na pong malaki ang confidential fund ni Sara. Doon pa lang po sa Davao. Di ba, nung mayroon pa ng Davao si Sara, malaki na nakukuha niya confidential fund dito. So, ang tanong dito, ano ba? Matagal na bang ginagawa ni Sara to? Yung ganyang klaseng bogus po sa confidential fund. Isipin ninyo, Metro Manila, Makati, no? NCR, no? Yung mga city sa NCR, mga kababayan, combine, mas malaki pa po yung nakuha confidential fund ni Sara Duterte sa Davao. Nung panahon nga po ni Digong. Oh, lupit. Yeah, galing, no? Galing. So, yan na. So, ano nga po masabi nyo nga po dito. So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetways. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.